Noong July 15, 2026, hinatulan ng Tokyo District Court ng 16 na taong pagkakakulong ang 44 na taong gulang na si Kenichi Takano dahil sa pagpatay sa 22 taong gulang na live streamer na si Airi Sato. Sa unang tingin, tila isa na naman itong kaso ng isang obsessed fan na nauwi sa karahasan. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, lumitaw ang isang mas komplikadong kwento. Isang legal na alitan. Isang utang na umabot sa mahigit 2.5 million yen o humigit kumulang 970,000 pesos. At isang civil case na mismong hukuman ang nagpasyang pabor sa suspect. Ngunit paano nga ba nauwi ang isang hindi nabayarang utang sa isang pagpatay na nasaksihan ng live ng libo-libong audience? Ito ang kaso ni Airi Sato at ito ang Truth Files. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Or kung ngayon ka palang napadaan dito, welcome din sa'yo. This is Truth Files, kung saan hindi lang natin kinikwento ang mga krimen, kundi sinusubukan din nating intindihin kung paano at bakit sila nangyayari. Dito sa Truth Files, we don't just tell stories. We try to feel and understand ang mga tao sa likod ng balita. Because behind every headline, there's a family, a life, and truth that deserves to be brought to light. If you are into real stories narrated in Tagalog in a way that feels personal and genuine, you can subscribe and stay with me. Noong umaga ng March 11, 2025, naglalakad si Airi Sato sa distrito ng Takadanobaba sa Shinjuku Ward, Tokyo. Katulad ng marami niyang livestream, hawak niya ang kanyang cellphone habang nakikipagkwentuhan sa kanyang audience. Libo-libong tao ang kasalukuyang nanonood, ngunit hindi niya alam na isa sa mga viewers na iyon ay matagal nang naghihintay ng pagkakataong makita siya ng personal. Ilang sandali lamang ang lumipas, bigla siyang nilapitan ng isang lalaki. At sa loob lamang ng ilang segundo, ang isang ordinaryong livestream ay naging crime scene. Si Airi Sato, na kilala rin online bilang Ai Mogami, ay isang 22 taong gulang na Japanese live streamer. Kilala siya sa paggawa ng IRL o in real life live streams, kung saan isinasama niya ang kanyang mga manonood habang naglalakad sa iba't ibang lugar sa Tokyo. Simple lamang ang kanyang content, walang engrandeng production, walang script. Minsan ay naglalakad lamang siya sa syudad, kumakain sa isang restaurant o nakikipagkwentuhan sa kanyang audience. Dahil dito, unti-unti siyang nakabuo ng isang maliit ngunit loyal followers and supporters. Bukod sa live streaming, nagtrabaho rin siya bilang hostess sa isang bar sa Tokyo. Doon ay nakilala niya ang ilan sa kanyang mga viewers ng personal. Isa sa kanila ay si Kenichi Takano. Si Kenichi Takano ay isang 44 na taong gulang na lalaki mula sa Tochigi Prefecture, hilaga ng Tokyo. Noong 2021, nagsimula siyang manood ng live streams ni Airi. Sa una, isa lamang siyang ordinaryong viewer. Ngunit habang tumatagal, naging regular siyang supporter ng channel. Ayon sa mga dokumentong inilahad sa paglilitis, gumastos siya ng humigit kumulang 1.63 million yen o halos 630,000 pesos sa mga online gifts at suporta sa livestream ni Airi. Kalaunan, nagkita rin sila ng personal sa hostess bar kung saan nagtatrabaho si Airi. Mula rito, nagsimula ang kanilang komunikasyon sa labas ng livestream at dito rin nagsimulang magbago ang kanilang relasyon. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, nagsimulang humingi si Airi ng tulong pinansyal kay Kenichi. Ayon sa mga record ng korte, nanghiram siya ng pera sa iba't ibang pagkakataon. Ilan dito ay para umano sa upa, mayroon ding para sa gastusin sa pamumuhay at iba pang personal na pangangailangan. Dahil nagtitiwala siya kay Airi, paulit-ulit siyang nagpahiram. Sa kalaunan, umabot ng humigit kumulang 2.54 million yen
o halos 980,000 pesos ang kabuuang halaga ng perang na ipahiram niya. Mas mabigat pa rito, ayon sa testimonya ni Takano, napilitan pa siyang umutang sa mga consumer finance companies upang maipagpatuloy ang pagpapahiram ng pera. Umaasa siyang mababayaran din siya, ngunit habang lumilipas ang mga buwan, hindi dumating ang pagbabayad na kanyang hinihintay. Noong August 1, 2023, nagpasya si Kenichi Takano na dumaan sa legal na proseso. Naghain siya ng civil lawsuit laban kay Airi upang mabawi ang perang ipinahiram niya. Noong December 19, 2023, naglabas ng desisyon ng korte. Pumaning ito kay Kenichi Takano. Inutusan si Airi na bayaran ang humigit kumulang 2.5 million yen o halos 970,000 pesos. Hindi rin umano dumalo si Airi sa pagdinig, dahilan upang maging pabor sa naghahabol ang naging hatol. Para kay Kenichi, isa na lamang ang natitira niyang kailangang hintayin, ang aktwal na pagbabalik ng kanyang pera. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Matapos manalo sa civil case, inasahan ni Kenichi Takano na sa wakas ay mababawi na niya ang perang ipinahiram. Ngunit ayon sa mga lumabas sa paglilitis, hindi naging ganoon kadali ang pagpapatupad ng desisyon ng korte. Sinubukan niyang ipatupad ang civil judgment upang makolekta ang perang ipinag-utos ng hukuman. Subalit ayon sa depensa, nang maimbestigahan ang bank account ni Airi, halos wala na itong laman. Iniulat na nasa 160 yen o humigit kumulang 60 pesos na lamang ang natitirang balanse nito. Sa kabila ng panalong legal, nananatiling hindi nababayaran ang malaking bahagi ng utang. Mula noon, lalong umanong lumalim ang sama ng loob ni Takano. Ngunit sa ilalim ng batas, may iba pa sana siyang maaaring gawin upang ipagpatuloy ang pagpapatupad ng desisyon ng korte. Sa halip, may iba siyang piniling landas. Lumipas ang mahigit isang taon. Noong umaga ng March 11, 2025, muling nagsagawa si Airi Sato ng isang IRL livestream habang naglalakad sa Takadanobaba, isang mataong distrito sa Shinjuku Ward, Tokyo. Katulad ng dati, nakikipagkwentuhan lamang siya sa kanyang audience habang naglalakad sa lansangan. Ngunit kabilang sa mga nanonood ay si Kenichi Takano. Ayon sa investigasyon, pinanood niya ang livestream ng real-time at ginamit ang mga gusali, kalsada at iba pang landmark na makikita sa video upang matukoy ang eksaktong lokasyon ni Airi. Mula sa Tochigi Prefecture, bumiyahe siya patungong Tokyo, hindi upang makipag-usap, hindi upang habulin ng utang sa legal na paraan, kundi upang personal siyang harapin. Habang nagpapatuloy ang livestream, natagpuan ni Kenichi si Airi sa Takadanobaba. Nilapitan ni Kenichi si Airi at walang anumang babala ay paulit-ulit niyang sinaksak si Airi sa mukha at dibdib. Nangyari ang lahat sa harap ng mga taong naglalakad sa lugar. Ngunit ang mas nakakagimbal pa rito, libo-libong viewers ang nakasaksi sa mga huling sandali ni Airi sa pamamagitan ng kanyang livestream. Narinig nila ang kanyang pagsigaw, narinig nila ang kaguluhan. Pagkatapos, bigla na lamang naputol ang live broadcast. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang ordinaryong livestream ang naging eksena ng isang pagpatay. Hindi na kinailangang magsagawa ng mahabang manhunt ang mga pulis na aresto si Kenichi Takano sa mismong pinangyarihan ng krimen. Sa mga sumunod na araw, sinuri ng mga investigador ang kanilang nakaraang ugnayan. Dito nila natuklasan ang mahabang kasaysayan ng kanilang alitang pinansyal. Lumabas din ang mga record ng civil lawsuit na napanalunan ni Takano noong December 19, 2023. Para sa prosekusyon, malinaw ang motibo. Hindi ito isang biglaang pagtatalo sa lansangan. Isa itong pag-atakeng isinagawa matapos niyang subaybayan ang lokasyon ni Airi gamit ang kanyang sariling livestream. Sa pagliliti sa Tokyo District Court, hindi itinanggi ni Kenichi Takano ang kanyang ginawa. Ang naging sentro ng usapan ay kung paano umabot sa puntong iyon ang kanilang alitan. Iginiit ng mga prosecutor na planado ang pagpatay
at humiling sila ng 20 taong pagkakakulong. Samantala, ipinunto ng depensa ang matagal na alitang pinansyal, ang civil judgment na pumanig kay Takano at ang kabiguang mabawi ang kanyang pera. Sa paghatol, kinilala ng hukuman na tunay na nagkaroon ng legal na alitan sa pagitan ng dalawa at na si Takano ay nakaranas ng matinding pagkadismaya dahil sa hindi niya mabawing pera. Ngunit nilinaw rin ng korte na ang mga pangyayaring iyon ay hindi sapat upang bigyang katwiran ng pagpatay. Noong July 15, 2026, hinatulan si Kenichi Takano ng 16 na taong pagkakakulong. Mas mababa ito kaysa sa 20 taong parusang hiniling ng prosekusyon. Ngunit sapat upang panagutin siya sa krimeng kanyang ginawa. Sa maraming tao, ang kasong ito ay maaalala bilang pagpatay sa isang live streamer habang naka-live sa internet. Ngunit kapag binalikan ng buong timeline, makikita na hindi nagsimula ang trahedya noong March 11, 2025. Nagsimula ito maraming buwan bago pa man ang pag-atake sa isang relasyong nabuo sa internet, sa mga perang ipinahiram, sa isang legal na alitang umabot sa hukuman at sa isang hatol na hindi naging katapusan ng kanilang sigalot. Hindi natin maaaring baliwalain na may tunay na pinansyal na alitan sa pagitan ni Airi at Kenichi. Kinilala ito maging ng hukuman sa pamamagitan ng civil judgment. Ngunit hindi rin maaaring baliwalain ang isa pang katotohanan. May mga legal na paraan upang habulin ang isang utang. Ang pagpatay ay hindi isa sa mga iyon. Sa huli, isang 22 taong gulang na babae ang nawala ng buhay. Isang 44 na taong gulang na lalaki ang nawala ng kalayaan. At ang isang alitang dapat sana'y nagtapos sa loob ng hukuman ay nauwi sa isang trahedyang nasaksihan ng live ng libu-libong tao sa buong mundo. If you made it until the end, thank you for staying. Kung may gusto kang kaso na i-cover natin next time, you can leave it in the comment section. And if this story stayed with you, even quietly, stay with me. Marami pa tayong kwento at katotohanang bubuksan at tatalakayin. Ingat na palagi. God bless.